Makailang beses nag-radio challenge ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China sa Cessna Caravan plane ng Philippine Coast Guard na nag-Maritime Domain Awareness Flight kahapon sa Scarborough o Panatag Shoal. Mula sa ere, nakita ang mas marami pang barko ng China na nakakalat sa loob at labas ng bahura. Sa kabuuan, namataan sa aerial survey ang 8 barko ng China Coast Guard, 10 Chinese Maritime Militia vessels kung saan isa rito ay nasa entrada pa ng Panatag Shoal at isang warship ng PLA Navy. Mapapansin din na nakakabit ang 2 layer ng floating barrier. Ayon sa PCG, exaggerated ang ganitong bilang kung ikukumpara sa karaniwang deployment ng mga barko ng China sa Panatag Shoal at maaaring dahilan ang civilian convoy ng atin ito coalition. Inisip nila the more vessels that they deploy, it will threaten ang mga ganitong initiative ng civilian groups like atin ito. No? Para hindi na tularan pa ang ibang other civilian organized initiative na magkaroon pa ng ganito. That's the first possible reason. No? But the other second reason is we can also think or assume na siguro ang People's Republic of China is also afraid on their own stories. No? Kung umabot naman sa sukdulan ang gagawing harassment sa mga bangkang kalahok sa convoy, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang China ang malalagay sa alanganin. Kung ang China would do that kind of aggression against this civil society who is just exercising our sovereign rights in these waters, definitely we are on the position of moral high ground. No? The international community will really condemn and criticize China's level of aggression kapag ginawa nila yan sa ating mga kababayan. Sa ngayon, 3 barko na ng PCG ang nakadeploy para magbigay seguridad sa civilian convoy. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.